Nag-try din na magmukbang mga kababayan si Kiko Pangilinan. Inalata ng mga tao na drama lang po. Kumakain po sa bodol, parang bodol pa. Yung gamit po sa kanin, tinidor para palabasin mga kababayan na todo bali siya. Kumakain sa takip ng kaldero. Tapos sumigop ng sabaw si Kiko. Sabaw na may sabaw. Yung ulam siguro. Parang pochiro yata yon o kusido. Habang umiigop si Kiko mga kababayan, hindi man lang umabot yung kanyang bibig, yung lips niya. Video ngayon, i-play ko po sa inyo. Ayan na. May nag-check pa ng Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Just time ngat po mga kababayan. Padala ni Anoja Selva. Pumunta yung isang pasyente sa kanyang doktor. Tinanong yung kanyang doktor. Sabi ng pasyente, Dok, bakit po pag dumudumi ako may kasamang plema? Sabi ng doktor, okay lang yan. Sabi ng pasyente, hindi po ba masama, Dok? Sabi ng doktor, hindi. Ang masama kung umuubo ka, may kasamang dumi. Oo nga naman. Yan ang masama. Tama yung doktor. Matik na po, 200 pesos. Kasama ka na rin sa raffle, monthly raffle draw. 5,000 po yung mabubunot natin. Pag hindi ka nabunot, qualified ka pa rin sa grand draw natin sa December. 10,000 pesos yung grand prize. O, dito na tayo mga kababayan sa ating topic sa politika. Nagagalit po si Kiko Pangilinan. May lumabas kasi po kumakalat na viral video. Pumunta siya doon sa may-ari ng farm. Yung dinarayo po ng mga politiko, si Romeo, nakalimutan ko yung apelyido noon. May-ari ng palisdaan na palaging pinupunta ni Long Mia. Yung mga politiko pupunta doon po para mag-mukbang. Nag-try din na magmukbang mga kababayan si Kiko Pangilinan. Inalata ng mga tao na drama lang po. Kumakain po sa bodol, parang bodol pa. Yung gamit po sa kanin, tinidor. Pagkatapos, nandun na po nakalagay yung kanin. Nakalatag mga kababayan sa dahon ng saging. Umingi pa po mga kababayan ng imbis na plato. Takip ng kaldero. Nabas mga kababayan si Kiko. Nag-react siya ngayon. Nandiyan na mga kababayan yung nakalatag na yung kanin sa daon ng saging. Umingi pa po ng takip ng kaldero. Para palabasin mga kababayan na todo bali siya. Kumakain sa takip ng kaldero. Tapos sumigop ng sabaw si Kiko. Sabaw na may sabaw. Yung ulam siguro. Parang pochiro yata yon o kusido. Habang umiigop si Kiko mga kababayan, hindi man lang umabot yung kanyang bibig, yung lips niya. Hindi man lang po nadampian ng sabaw. Yan kumakalat po na video. O ito yung sabaw. Hindi man lang dumampi dyan mga kababayan sa sabaw yung labi ni Kiko. Nagbabiral po. Romeo, katakutan pala yung may sarili ng farm. Yun ang kasama niya doon. Dinayo niya. Ngayon, nagreklamo si Kiko. Orchestrated, well-funded, Pangilinan decries disinformation in viral video. O ito po nagwa-viral na video ngayon. I-play ko po sa inyo. Ayan na. May nag-check pa ng May taga-test mga kababayan. May nag-try muna ng kung anong panghalo yan. So ito naman. Kuha mo muna takip ng kaldero. Naririnig po. Kumuha ka nga niya ng takip ng kaldero.
Baboy-baboy. Takip kaldero. Takip ng kaldero niya. Malit lang. Malit lang. Si Romeo katakutan yata yung humihingi. Ayan, ayun. Ito na. Lipat siya, takip ng kaldero. Yan. Tapos nilagyan ng kung ano ito. Asin. Yan. Nagkamay. Tilapia niya. Yan kasi mga padrama para masabi na todo bali lang. Sanay siya sa style ng pagkain ng mahirap. Yung magkamay, para yan dito mga kababayan. Si nung tumakbong Pangulo, si Maruhas, uminom po ng tubig sa plato. Pumunta rito po, sabi niyang reporter namin, si Maruhas niya, imbes gumamit ng baso, may baso lang naman doon. Uminom ng tubig sa plato. Wala nang pagkakaiba kay Kiko Pangilinan. Ngayon, siyempre, di na si Kiko. Nagreklamo siya ngayon. Disinformation na niya. Ito niya ay well-funded disinformation. Paano nga? Nabidyohan po, malinaw, tapos sumigop ng sabaw po. Pagigop niya ng sabaw, hindi man po dumampi yung sabaw sa kanya. Hindi man po niya hinigop. Baka masiraan yan tiyan ko nito. Yun nga po itong binubuhos niya rito, may tumikim muna nito. Ayan kahit may kutsara sa harap, tinidor yung ginamit, tapos may tumikim muna nito. May taga-taste muna. Ayos niya, ayos. Ayos. So ito naman, bata kami. Kumukwento siya. O kumuha daw muna ng takip ng kaldero. Baboy-baboy. Takip kaldero. Malit lang po naman, malit lang. Malit lang. Si Romeo katakutan yung nag-utos na kumuha ng ng takip ng kaldero. Ayan Ayan Asin. Yan. Ganyan ang kapampangan. Yaman. Yaman niya. Nagkamay na siya, mga kababayan. Ang dami kasing nagre-react. Sabi ni Lawrence Gonzales, ayaw kumain sa dahon ng saging. Sabi ng isa pa, kahit sa takip ng inidoro, kumain. Wala kaming pakisayo. Sabi ni John Nasaykon, lumaki kaming mahirap pero never kaming kumain sa takip ng kaldero kasi kahit papano, may pinggan naman kami. Di rin namin kinukutsara ang kanin kung walang kubyertos. Mas masarap magkamay at lalong-lalo na di naman namin ginagawang sabaw ang suka at nilalagyan pa ng asin dahil alam namin ang sabaw ay nilalagay sa mangkok at hindi sa takip ng kaldero. Ang suka sausawan, hindi sabaw. Ang asin, hindi toppings. Diyos mio. Ako, sa totoo lang, kasi dinanas ko din ang ganyang buhay, masarap magkamay. Masarap kumain sa dahon ng saging nang nakakamay. Minsan, ginagamit ko din yung tinidor kung walang kutsara. Pero kung may kutsara, abnormal na gamitin mo yung tinidor. At saka, kung walang plato, doon ko ginagamit, mga kababayan, as option lang, yung takip ng kaldero. Pero kung nakalatag na nga, masarap na kumain sa dahon ng saging, hingi ka pa talaga ng takip ng kaldero para doon kumain. Yon ang abnormal, mga kababayan. At lalo na nun si Maruhas, palibasa parehas dilawan. Ayun, imbes mga kababayan, may baso naman. Nung kumandidato siya sa pagka-presidente, imbes na gamitin yung baso, uminom siya sa plato. Yung plato po ay ginamit na pangsalod sa gripo. Doon po uminom si Maruhas. Pari-parehas po ang gimmick na sablay.
O ngayon, nabasya, ang daming nagre-react po. Ayan, nakakabobo pala ang eleksyon. Biro mo, may kutsara, ginamit kanin sa kanin, tinidor. Tapos may dahon na ng saging. Naghanap pa ng takip ng kaldero. Ginagawa mong walang respeto yung pinuntahan mo. Aaminin ko, mahirap lang kami, pero kaya kitang ipaganda ng manok kahit utang lang. Gagamit ka ng tamang plato, kutsara at tinidor. Kasi asahan ko na may posisyon ka. Ganon ang Pilipino. Pero sa ginagawa mong yan, parang di ka inirespeto. Sa pinunta nila, papayag ba kayo na tawaging walang respeto sa Butuan? Alam na yung mga pakitang tao lang. Sabi ni Peppa Bing, talo na naman ito sa eleksyon. Hindi lang kasi maging natural na lang. Orchestrated well-funded yung pagpakalat ng video. Yan sabi niya. So kapansin-pansin at maliwanag na recently, more so viciously, we have been subjected to trolling base in orchestrated way na clearly hindi ito online organic audiences, kung hindi most likely base sa ating nakikita orchestrated, well-funded machinery para siraan ang ating kampanya. Ang appeal natin unang-una sa mga kandidato na nasa likod nito, sana gastusan na lang ninyo na ipakilala ang sarili ninyo at ipakilala ang inyong mga nagawa, inyong mga resibo. Though he did not mention which candidates he was pertaining to, he called the disinformation campaign against him as desperate, as criticized rival candidates who are ready to spend millions anya to defame him. Yun ba ang dapat ihalal? Sabi po ni Kiko. Wala naman siguro na nasa likod nitong pagkalat. Kaya lang, nabidyoan eh. At malamang, yung nagpakalat ng video, nasa harap mo lang. Malamang kasama mo sa team. O, di ba? Malapit yung kuha ng video po. O, nasa harap lang. Ayan mo. Ayun. So ito naman. Kuha mo muna ng takip ng kaldero. Kuha niya muna ng takip ng kaldero. Parang ang nag-uuto si... kasama nila yung nagbibideo. Boses ni Romeo Katakutan. Katkutan yata yung apelido niya. Ayaw! Ayan na! Malinaw po na hindi man dinoktor yung yung video, talagang aktual. Sinabawan na ng suka. Saan ka nakakitang kanin, sabawan mo ng suka. Tapos winagwagan ng asin. Tapos nagkamay siya. Yan kasi, tigilan ninyo yung mga drama sa ganyang kampanya. Binatural lang po. Alam naman ng mga mamamayang Filipinong, mayaman po kayo at hindi kayo sanay sa ganyang uri ng sistema ng pagkain. Magpakatotoo na lang kasi. Tulad ni Amy Marcos, nagpakatotoo siya. Gusto ninyo makita yung pagpakatotoo ni Amy Marcos? May lumapit sa kanya, tapos hinawakan sa kamay para magpa-picture. Umiwas bigla si Amy Marcos. Talagang malayo po kay PBBM si Amy Marcos. Si PBBM po, no, malapitan namin, nagpa-picture doon sa Palasyo Malacanang. Hinawakan ni Mrs. na holding hands po ni Mrs. Ginano ni Mrs. po. Gustong-gusto ni PBBM po. Walang pag-iwas po. Napicturean. You see? Pero si Amy Marcos, ibang-iba talaga po. Ito po. Ulitin natin. Yan naturan niya. Umiwas, ayaw niyang pahawak. Pwede nating sabing nandiri. O, di ba? Holy cam. Binatural po. Ito yung natura ni Amy. Papapicture lang naman, kapwa niya naman babae. At tingin ko, malinis naman yung babae. Hindi man po parang hampas lupa. Hindi man dugyot. Malinis man. Anyway,
Ganon talaga po, mga kababayan. Ang kampanya, madrama. Pag nadala ka sa drama, ibuboto mo. So, sabihin ko na lang po sa inyo, huwag paloko sa mga ipokrito. Tama ba? Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.